2002 nang tuluyang naghiwalay si Mama at Papa. 6 na taong gulang pa lang ako noon. Nang maghiwalay sila ay pinasok sa isang mental hospital si Mama. Linggo-linggo ay dinadalaw namin siya. Nawala sa katinuan si Mama nang mawala ang kambal ko noong 4 na taong gulang kami. Kwento ni Papa ay pinapagawa nila ang kanilang dream house. Paminsan ay dumadalaw-dalaw sila kasama kami ni Fatima para tignan ang ginagawang bahay. Tanghali yon at busy ang lahat. Naglalaro kami ng tago-taguan habang nag-iikot si Mama at Papa sa paligid. Ilang minuto ko nang hinahanap si Fatima pero di ko siya makita. Umiiyak na ako dahil pagod na ako maghanap at ayaw ko nang maglaro kaya naman isinumbong ko na siya kay Mama. Hinanap nila si Fatima pero di na siya muling nakita. Sa makabilang buhay na si Papa 3 years ago, si Mama naman ay binawian ng buhay noong 2012 sa sobrang depresyon. Lagi niyang binabanggit na gusto niyang umuwi sa bahay dahil andoon lang raw si Fatima. Yun ang madalas nilang pag-awayan ni Papa. Ayon kay Mama, naririnig raw niya si Fatima sa mga pader ng bahay. Yun din ang dahilan kung bakit siya ipinasok sa mental. Noong magkakasama pa kami sa bahay ay nakikita ko si Mama na umiiyak at nayayakap ang mga pader sa bahay. Andoon raw si Fatima. Naririnig raw niya ito at nararamdaman tuwing hinahawakan niya ang pader. Di na muling nag-asawa si Papa kaya naman mag-isang anak lang ako. Medyo luma ng bahay kaya naman pinarenovate ko. Pinabakbak ko ang ibang parte ng bahay. Tanghali yun, tumawag sa akin ang isang matandang karpentero sa bahay. "Sir, may kailangan po kayong makita." Agad akong umuwi galing opisina. May butong natagpuan mula sa pader na binakbak. Hindi kompleto. Putol-putol siya. Pinatigil ko ang renovation ng bahay. Kinagabihan ay may tumawag sa akin. Nagpakamatay raw ang matandang karpentero at may iniwan na sulat sa akin. Sabi nito, "Pasensya na. Hindi na kaya ng konsensya ko." Sa dilim ng gabi ako'y naglalakad,